Osage, malaki. Ang Sina, na nag-angkin ng libong taong kasaysayan ng pagkaing pambansa, sa ngayon, ay wala lang, ang lasa ay basura. Kumpa sa aming bansa, malayo ang agwat, hindi ako nasisiyahan. Ayo ay pawang katatawanan. Maghintay lamang kayo, ang aming head chef ay nagluluto ng bagong putahe para sa inyo, ang pagkaing Sino ay may libong taong pamana. Hindi ko alam kung nagsimula na si Lin King. Ito ay may kinalaman sa 100 taong reputasyon ng aking Zui Qianglu. Ang libong taong karangalan ng Sina, hindi dapat pabayaan. Lin King, kamusta na? 15 minuto na lang, walang problema di ba? Hindi, ang gusto nila ay masarap na pagkain, binigyan mo lang sila na nilagang repolyo, baka gusto mong sa harap ng milyon-milyong tao, ay mapahiya ang ating Sina. Ikaw ang gumawa kung kaya mo. Wala ng oras, ito na lang ang gagamitin. Hintayin mo na lang ang boss, babalik siya para pag-usapan ito sa iyo. Hahaha, wala na ba kayong chef na pwedeng lumaban? Susuko na ba kayo, mahal kong kaibigan? Sino ang nagsabing walang chef ang Chino? Ako yon. Sweet and sour mandarin fish, kinain ko na yon. Paano ang luto ng inyong restaurant? Ano ito? Paaba ito sa tao? Ito, kahit ang aso sa amin ay hindi. Ang sarap ng lasa. Masarap at mabango ang sabaw. Ang chef ng Sino, napakagaling, masarap ang pagkain. Isang mangkok lang ng sabaw ng gulay, karapat-dapat ba ng papuri? Wala sa aking premede na pagkain, itong maliit na araw. Hindi rin nakakain na masarap, pwe. Sa wakas ay pumayag na ang nanay na pamahalaan ko ang restaurant upang ipakita ang kakayahan. Kailangan kong triplehin ang kita ng restaurant sa loob ng 3 buwan. Assistant Liu, kamusta ang live stream? Na-resolve ba ang krisis? Isang chef sa aming restaurant ang gumawa ng sweet and sour mandarin fish. Isang chef ang gumawa ng boiled cabbage. Isa sa mga putahe ay pinuri ng husto ng mga customer. Alin ang putaheng iyon? Nagkaroon ng signal interruption. Hindi nakita. Boiled cabbage. Pumunta tayo sa kusina. Magaling si Lin King. Kanina nung nakita ko iyong maliit na araw, nagpapanggat tapos napahiya. Sobrang saya. Nga, iyong mukha niyang hindi pa nakakakain ng masarap. Nangahas pang mang-insulto sa pagkaing Sino, karapat-dapat ba siya? Chef Lin, ang galing mo, 15 minuto lang nagawa mo. Ang boiled cabbage, iyon ay antas pambansa. Paano mo nagawa? Sanayan lang, walang kakaiba. Ang pagyayabang ay paang bulok na pechay, kaya ko rin yan. Nga pala, Lin King, nagbakasyon si Boss Kao sa ibang bansa. Ang Zui Qianglu, pansamantalang pinamamahalaan ng ate. Kapag nalaman niya ang mga nagawa mo, siguradong gagantimpalaan ka niya. Sino ang gumawa ng malinaw na pechay kanina? Nakita mo ba, Lin King? Pag-usapan mo ang tao, darating na. Ito na ang malaking swerte. Ate, Assistant Lin, nandito na kayo. Tinatanong ka ng ate, sagutin mo na. 8. Siya ang aming head chef, si Lin King. Siya ang gumawa ng malinaw na pechay. Siya ang malaking tulong sa aming restaurant. Tulong. Katawa-tawa. Sa tingin ko kahihiyanda pa. Xiao Tsui, sa paghawak mo ng restaurant ngayon, dapat mahigpit ang kontrol sa kalidad. Sa industriya ng pagkain, hindi pwedeng magpabaya. Matagal ka nang nagtrabaho. Dapat magpahinga ka na. Magbakasyon ka ng maayos. Ipagatiwala mo sa akin ang restaurant. Di ka ba tiwala sa anak mo? Lumaki na ang aming Xiao Tzu. Nga pala, may sasabihin pa ako, at ito ang pinakamahalaga. Kapag nakita mo si Lingning, mabuti ang pakikitungo mo sa kanya. Siya ang pinakamahalaga sa akin. Ay sige na, umalis ka na. Baka mahuli ka pa sa eroplano. Bie. Akala ko, dahil matagal nang patay si Papa, ano kaya ang magpapasaya sa Mama? Gwapong boss. Hindi naman pala. Isang batang chef lang pala. Mukhang
Ang pagiging head chef niya, nakuha lang sa pambobola sa mama. Bilang head chef, gumawa ka ng malinaw na pechay sa ganoong okasyon. Walang kwentang tao. Hindi ka pwedeng manatili sa Zuiqianglao. Tanggal ka na. Hindi. Ano? Bingi ka ba? Sinabi ko, tanggal ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. Ete, hindi pwedeng umalis si Linking. Baka may hindi pagkakaintindihan. Kung hindi dahil kay Linking kanina, malaking problema sana ang nangyari sa restaurant. Manager Wang, tinanggap mo ba ang lagay niya? O baka naman, may koneksyon si Linking. Kaya kayo natakot sa kanya. Hindi. Sa itsura nito, malaki ang yabang ni Linking sa araw-araw. Nang api sa iba. Ginang, hindi pwedeng tanggalin si Linking. Siya ang head chef ng aming restaurant. Head chef, karapat-dapat ba siya? Noong wala ako, saka lang umangat ang walang kwentang ito, pinigilan ang mga magagaling. Ngayong bumalik na ako, hindi na kayo kailangang matakot. Hindi. Tama na. Sino ang gumawa ng sweet and sour squirrel fish kanina? Naku. Na-fire na si Linking. Ako pa kaya? Hindi ba niya ako itatapon sa ilog para pakainin sa mga isda? Ako po. Ginang, pero sobrang urgent kasi ng sitwasyon noon. 15 minuto lang, wala talaga ako. Oras pa magluto. Kaya gumamit na lang ako ng ready-made meal kit. Pakiusap, patawarin ninyo po ako. Pakiusap. Ano? Ready-made meal kit. Ha, magaling ah. Gamit ang ready-made meal kit. Napakasarap pa rin ang luto. Mas magaling pa ito kaysa kay Head Chef Lin. Nasinwelduhan namin na 100,000 kada buwan. Simula ngayon, ikaw ang bagong head chef ng Zuiqianglao. 10,000 kada buwan. Ha? Hindi ba? Itong ginang. Bobo ba? Kukunin ko na itong pagkakataon para yumaman. Gu. Guyanda. Talagang matalas ang mata ng ginang sa pakilala ng talino. Kanina pa sinasabi ko sa kanya, hindi talaga presentable itong boiled cabbage. Pero hindi naniwala si Linking eh. Tinanggal mo ako. Ano ba ng nanay mo? Walang hiya. Bobo, naglakas loob ka pang banggitin ang nanay ko. Makinig ka. Desisyon ng nanay ko na tanggalin ka. Paano pwedeng mangyari iyon, ginang? Si Linking ang buhay na advertisement ng aming restaurant. Iyak na hindi papayag si Boss Kao na umalis siya. Hindi dapat talaga nasa kusina ang mga ready-made meal kit. Aksidente lang ito kung alis si Linking. Sino na ang magluluto sa hinahara? Pag-isipan mabuti ng ginang. Tama, Ene. Ang Zuiqianglao ay restaurant, hindi bahay aliwan. Sino man ang maglakas loob na ipagtanggol si Linking, sumama na kayo sa kanya. Ay, bilis, umalis na kayo. CJ. Kung iyon ang gusto ni Boss Kao, aalis na ako. Ginang Xiao, sana hindi ka magsisi. Magpapasisi sa akin. Sino ka ba? Paalisin ang walang kwentang swelduhan ng 100,000. Itago ang talentong swelduhan na 10,000, 70,000. Ilang ready-made meal kit ang mabibili niyan? Ang biyanda, kahit prepackaged food lang. Napasarap niya, mura pa, mabilis pa ang turnover. Sino pa ang yayaman kundi ako? Ang galing ko talaga. Hello, Ma Xiaozu. Pinatanggal mo si Lingning, Ma? Bakit bigla mong tinanong yan? Xiaozu, sasabihin ko sa'yo. Kahit sino pwedeng galawin sa restaurant. Si Lingning lang ang hindi. Alam mo ba yan? Kainis na Linking, ang bilis magreklamo sa nanay ko. Ano kaya ang pinainom niya para ipagtanggol siya na nanay ko? Gets ko na, may pagkatiwala mo sa kin ang restaurant. Basta't may ambag sa Zuiqianglao. Hindi ko pababayaan. Mabuti naman, basta alam mo. Mahirap para sa nanay na buuin ang restaurant na ito. Sige, alam ko na. Biena. At saka, si Lingging ang idolo mong cooking god. 3 taon na ang nakalipas, siya ang nag-isang tumalo sa 16 na bansa. Nagbigay karangalan sa Tsina. Hoy, bakit mo ako binabaan? Pero kung si Xiaozu at Lingning ay magkagusto, mananatiling number 1 sa City ang Zuiqianglao ko. Ang ganda. Hindi ko alam kung ano ang meron si Lingging para ipagtanggol siya ng marami. Walang kwenta. Mula ngayon, wag na kayong maghiwa. Sumunod kayo kay Guyanda. Matuto kayong magluto ng prepackaged food. Ano? Magluto ng prepackaged food? Boss, yung prepackaged food. Maraming preservatives, madumi pa ang paggawa. Kung malaman ng iba na ginagamit ng Zuiqianglao ang prepackaged food, masisira ang pangalan natin. Mabablacklist tayo. Boss, pwede bang kausapin muna natin si Boss Kao? Manager Wang, hindi ka ba nakakaintindi? Sa Zuiqianglao ko, walang lugar para sa mga trader. Kapag umulit kayo, paalisin kayong lahat.
Ikaw na ang bahala, Chef Gu, sa pagluluto. Ingatan ang kalinisan at kaligtasan. Huwag hayaang makita ang mga customer. Sige, boss, alagaan ko ang lahat. Hello, baby. Narinig mo ba? Sa black market, may balita na si Lin, ang misteryosong genius na chef, ay tinanggal ng bagong may-ari. Maraming boss ang gustong kumuha sa kanya. Umaabot na sa 1,000,000 ang buwanang sahod. Ano? Tinanggal. Sino ang tanga? Mukhang puwet. Buka lang ng buka, di makakita. Nagtanggal pa ng idolo ko. Ang tunay na Diyos ang pagluluto, si Chef Lin, sabi nila. Galing siya sa abroad, boss. Pakiusap. Siya ang cooking god ngayon, masyado lang siyang low-key. Nagtigil sa rurok, walang naiwang litrato. Pero may tsismis sa mundo, sinasabing nagpahinga dahil sa sugat sa pulso. Napilitang tumigil, ano, sugat sa pulso. Malala ba? Sino ang nakakaalam? Basta nawala siya ng 3 taon. Gayong lumabas ang balita niya, lahat ng restaurant nag-aagawan. Umaabot na sa 1,000,000 ang alok, 1,000,000. Kung mahihikayat natin ang henyong ito, ang restaurant natin. Kung malaman niyang totoong henyo ang kanyang kinuha, mabubugbog siya sa gali at puputok ang katawan. Tama ka diyan. Ay, nga pala. May koneksyon ako sa black market headhunter. Makakausap ko ang henyong ito. Bakit hindi mo siya kunin? Hindi ba siya idol mo? Makakaging boss ang idol mo. Panaluhan mo yan, et. Sige, mahal. Tulungan mo akong makipagkita sa kanya. Makikilala ko ang totoong henyo. Sige, ako na ang bahala. Chef Lin, narinig kong umalis ka. Bakit hindi ka sa hotel namin? Bigyan kita ng 30,000 monthly plus year-end bonus. At isang bahay, ano sa tingin mo? Kaunting halaga lang yan. Chef Lin, bibigyan ka namin ng 50,000 monthly. At 10% shares. Ano? Anong meron yan? Kapatid na Lin King. Kung papayag ka sa aming Jinzhao restaurant, tiyak na alagaan kita. 1,000,000 monthly plus year-end bonus, at ipapaasawa pa kita. Ihahatid sa bahay. Ano sa tingin mo? Salamat sa inyong kabutihan, pero sa ngayon, wala pa akong balak magtrabaho at saka. Kayo ang mga leader sa industriya, natural may etika sa mundo. Pakiusat sa inyong lahat, huwag ibunyag ang balita ko sa labas. Sa oras na ito, punong-puno na ang mga bisita. Lin King, kahit talaka, ang aming Zui Qianglao, nangunguna pa rin. Binibini, may malaking problema. Mga kababayan, huwag kayong magulo. Ikaw ang anak ni Boss Cao. Unang araw pa lang. Pinalitan mo na ang chef. Ano ang niluto ng bagong chef na ito? May kakain ba nito? Nakakainis. Kahit na sobrang pangit ang lasa, okay lang. Pero may balat pa ng ud dito. Sabihin mo ng totoo. Ito ba ay pre-made food ang kinain namin? Nagbayad ako ng 31 piso para sa mantika. Maasim pa at matigas, ikaw na ang magsabi. Gaano katagal ito sa freezer? At ang kani ba ay zombie meat? Mga kababayan, hindi ganoon, ang aming chef ay may karamdaman. Pansamantalang nagluto ang relief chef. Pasensya na sa masamang karanasan ninyo. Manager Wang, alang kinalaman sa iyo ito ngayon. Gusto naming marinig. Yun ang paliwanag ni Miss. Tama ba? Tama. Kung hindi niya kami bigyan ng paliwanag ngayon, pupunta kami sa Bureau of Commerce, sa Bureau of Food Safety, at agad-demanda siya hanggang sa mawalan siya ng lahat. Ama, at dapat ibalik din ang pera. Kung ayaw nilang magbalik ng pera, huwag nilang sisihin kung anong mangyari sa kanila. Ibalik ang pera. Hindi pwede. Kailangan kong kalmahin sila kaagad. Huwag na huwag silang papayagang. Lumaki pa ang issue. Paano kung malaman ng nanay? Makakansela ang lisensya ng restaurant natin. Mga kababayan, aminin namin, kami ang may kasalanan ngayon. Hindi namin kayo inabisuhan tungkol sa pagpalit ng chef. Kasalanan namin. Pero pangako ko, hindi na ito maulit. Walang katulad na problema sa hinaharap. Tungkol sa refund, impossible yan. Nang hahampas kayo, lalaban ako. Miss, Iwan mo ako. igilan mo na. Pumayag ka na lang na mag-refund. Si, refund. Lahat ng pera niyo ibabalik. Okay na ba? Guyanda, gago ka. Gagantihan kita. Miss, anong nangyari sa'yo? Ikaw pa ang magtatanong, Guyanda? Hindi ba't sinabi mong garantisado ang kaligtasan ng pagkain? Bakit may ud sa pagkain ng customer? Bakit maasim ang manto? Bakit mabaho ang karne? Halos magagulo na sa labas. Kailangan mong magpaliwanag sa akin ngayon. Miss, hindi ako nagkulang ng pag-iingat.
Imposible lang talaga. Yung mga pre-made meal pack, Betty. Kinalimutan ko lang yun. Kunti lang talaga ang stock. Biglang dumami ang order, kaya napilitan akong bumili ng panibago. Siyempre, iba ang kalidad. Bakit hindi mo ako sinabihan? Alam mo ba kung gaano kalaki ang gulo mong ginawa? Esensya na, miss. Pangako, hindi na maulit. Ero, yung pre-made meal pack, kailangan ay order ng maaga. Kailangan ng 5 milyon. 5 milyon. Ang mahal. Akala ko mura lang yan. May mura. Ero, kailangan natin ng dekalidad para sa restaurant natin. Yung mura, nagkakaproblema. Kaya kailangan natin yung mahal. Sige, ibibigay ko sa'yo. Mas mabuti na ito kaysa kumuha ng chef o bumili ng sariwang gulay. Umorder ka na agad. Huwag ka nang mag-atubili. Sykes po. Hoy, pair. Yung pre-made meal pack, bigyan mo ako ng 10,000 pack. Yung pinakamura. 3,000 total? Sige, padalhan kita agad. Mahal kong miss, muha talaga ang pre-made meal pack na to. Sa isang set na ito lang, kikita ako ng 4.7 milyon. Grabe ang tubo. Alam na ng lahat na pinalitan ang head chef. Ngayon, may naghihinala na gumagamit ako ng pre-made meal packs. Mukhang, kailangan kong dalhin agad si Chef Lin para magpatunay. Pagdating ng panahon, siya ang magluluto ng live para sa mga high-end custom orders. Para sa mga regular na customer, pre-made meal packs na lang. Gawin natin ang magbenta ng tupa ngunit aso ang laman. Ang sarap sa pakiramdam. Hoy baby, nakontak mo na ba si Chef Lin? Kailangan ko siyang makita agad. Magandang araw, Chef Lin, nabalitaan ko na mahalaga sa inyo ang pamanang lutuing sino. Ngayon, ang may-ari ng 100 taong restaurant ay nais kayong anyayahan upang manguna. Hindi ninyo kailangang manatili sa tindahan. Basta magbigay lang ng pangalan at pangunahing hahawak ng mga high-end custom orders. At 30,000 bawat buwan at makakakuha kayo ng kanilang sinaunang recipe na ipinamana sa loob ng 1,000 taon. Pwede ba tayong magkita para pag-usapan? Hindi kailangang manatili sa tindahan. Basta magbigay lang ng pangalan. Anong klaseng bagong franchise ito? Pera, okay lang. Pero yung sinaunang recipe na ipinamana sa loob ng 1,000 taon, bihira yan. Sige, magkita tayo sa kapehan makalipas ang kalahating oras. Boss Jin, tinanggal sa trabaho si Chef Lin, nasa kapehan siya ngayon. Ano? Tinanggal? Ihanda agad ang kotse. Pupunta tayo mismo para kunin siya. Sage. Lin King, chef kuya ko. Sa wakas, magkikita ulit tayo. Little sister, samahan mo naman ako. Kuya, huwag kang kikilos. Yung kutsilyo sa kamay ko, hindi pumipili ng tao. Mga kuya, ganyan lang ba ang kayo? Nagdadala pa kayo ng kutsilyo para mangasar ng babae. Hindi kayo nahiya. Ay, kutsilyo. Wag na yung kutsilyo. Little girl, delikado mag-isa sa gabi. Umuwi ka na. Salamat ha. Marunong ka ng martial arts. Ano pangalan mo? Saan kita hahanapin? Chef ako, natural lang na magaling ako sa kutsilyo. Reserba lang para sa proteksyon. Ay, tatawagin na lang kitang chef kuya. Chef kuya. Magkita ulit tayo. Magkita ulit tayo. Pag nakita natin si Chef Lin, dapat respetuhin natin siya ng mabuti. Ano man ang hilingin niya, gawin natin ang lahat para matugunan. Basta payag siyang tulungan ako, siguradong mababawi natin ang reputasyon ng Zui Xiang Lao. Sa hinaharap, pwede pa tayong kumita ng malaki at maging nangungunang kumpanya. Magandang araw, Chef Lin, ako si Xiao Chu mula sa Zui Xiang Lao. Ikinagagalak kitang makilala. Ikaw pala. Ikaw, Hindi, Lin King, ang lupit mo naman. Nakita ko na ang amoy, dito ka na naman. Nanghihingi ka ba ng tawad? Babalik ka sa Drunk Fragrance Pavilion para mambola ng pagkain, inumin, at pera. Ano, natamaan ka kaya di ka makapagsalita? Sige na nga. Dahil nagtrabaho ka naman na matagal sa Drunk Fragrance Pavilion ko, bibigyan kita ng pagkakataon. Harap-harapan kang lumuhod. Sabihin mong aso ka, baka bigyan pa kita ng mukha. Para makabalik ka sa Drunk Fragrance Pavilion, maglinis ka ng CR, ayos lang. ate, sobra ka naman sa panonood ng short drama, ang dami mong eksena. Coffee shop ito, hindi sala mo. Uminom lang ako ng kape, anong ini-imagine mo?
Linking, ito ang aming young miss. Binigyan ka ng pagkakataon, huwag kang magmalaki. Ang tulad mong klaseng tao, sa aming young miss, hindi ka karapat dapat magsuklay pa ng sapatos. Bakit pa kita nakilala? Ako. Hayaan mo na. Mabuti naman si boss Kao sa akin. Mabuti ang loob ko, paalala lang, hindi maganda ang pre-made food. Magkakaproblema rin yan. Payo ko, magbago ka na. Bumalik ka sa tamang landas. Sinabi mo na naman ang nanay ko. Talagang gusto mo ang nanay ko. Lingning, dahil lang sa matamis mong dila. Napasaya mo ang nanay ko, kaya ka nakapasok sa restaurant. Anong klaseng chef ka? Mag-change career ka na lang, maging gigolo. Para mapasaya mo ang mga mayamang babae, di ba? Bobo ka ba? Hindi mo naintindihan ang sinasabi ko, ha? Talagang, pagputa ang tumingin, lahat ay malandi. Sasabihin ko sa'yo, sa sarili kong pagsisikap ako umabot sa ganito. Kung hindi lang dahil sa utang na loob ko sa nanay mo, matagal na kitang. Pinalinis ang maruming bibig mo. Dahil sa mga kamay mo, ngayon, sisirain ko ang mga kamay mo. Para maging tunay kang basura. Basurang lubog sa lupa, hindi na makakaahon. Ano yan? Huwag kang lalapit. Bitawan mo ako. Si Aoxu, labag sa batas ang ginagawa mo. Maniwala ka, ipapakulong kita hanggang mabulok. Ikaw lang. Panaginip mo yan. Anong hinihintay nyo? Sirain nyo siya. Mula ngayon, sino pa ang kukuha sa isang basurang tulad mo? Bitawan mo ako. Sandali. Si Linking. Kung bulag ka at ayaw mo, ang Golden Crane Tower ko ang kukuha. Sino ba ito? Ang matagal ng kalaban ng Drunk Fragrance Pavilion ko. Ang may-ari ng Golden Crane Tower, si Boss Jin, Jin Yunwoo. Kakaiba, parang pamilyar siya sa paningin ko. Narinig ko lang na gusto mong sirain ang mga kamay ni Linking. Pagkatapos niyang umalis, hindi na siya kasama sa iyong Zhuixiang Lu. Anong karapatan mo para gawin iyon sa kanya? Nakakapagtaka talaga, Marjin, hindi ka mag-focus sa pagpapalakas ng iyong kakayahan para makahabol sa aming Zhuixiang Lu. Sa halip ay pumunta ka rito upang kunin ang aming basura at nakikialam, nakakatawa talaga. Basura. Alam ba ni English Cow na ganito mo tinatrato si Linking? Ito ang gusto ng aking ina. Isang walang kwentang tao na umasenso sa pamamagitan ng pagbebenta ng sarili. Okay lang kung laruin mo siya, pero seryoso ka ba? Tama na, sasabihin ko sa iyo sa huling pagkakataon. Hindi ko inakit ang iyong ina sa halip. Ang iyong ina ang naganyaya sa akin sa Zhuixiang Lu. Kumakalat ka ng kasinungalingan, Lingning, isang lalaki ka. Hinaharap mo ba ang ginawa mo? Talagang basura. Nakita mo ba, Marjin, ginagawa ko ito para sa kapakanan ng ating industriya. Dapat kang mag-ingat. Huwag kang maloko ng ganitong lalaki. Kung hindi, sa huli, mabubuhay ka na lang sa pagpulot ng basura. Naloko ng isang lalaki. Sakto. Sana lokohin niya ako, halika. Gusto mo bang sumama sa akin pabalik? Aking chef, kuya. Ikaw pala, munting batang babae, ikaw ba ang may-ari ng Jin Hilo? Ako, sinabi ko, magkikita tayo muli sa pagkakataong ito. Hindi kita hahayaang makatakas. Pero, wala pa akong balak magtrabaho. Hindi ka dapat magmadali, isipin mo ito, ngunit maaari kitang pangakuan. Kung gusto mong pumunta, gagawin kitang head chef sa Jin Hilo. Bibigyan kita ng 10 milyon na sahod taon-taon, kasama ang 30% na shares at taunang bonus at mga insentibo kapag napag-isipan mo, pumunta ka anumang oras. Ano, hindi ba? Jin Yunwoo, naloloka ka ba? Upahan mo ang isang walang kwentang tao bilang head chef at mag-aalok ng napakagandang kondisyon. Mukhang ang iyong Jin Hilaw ay talagang magwawakas. Sino ang nagsabing tapos na ang Jin Hilo? Paulit-ulit na walang kwenta, matagal na kitang tinitiis. Kung sigurado ka, bakit hindi tayo magpustahan? Galit na galit. Kung gusto mong mamatay, sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Paano tayo magpupustahan? Sabi mo walang kwenta ako, kaya tayo ay magpupustahan. Kapag nagtrabaho ako sa Jin Hilo, sa loob ng kalahating buwan, magsasara ang Zhuixiang Lu. At papalitan tayo ng Jin Hilo bilang nangunguna sa industriya. Pagkatapos, aalis ang Zhuixiang Lu sa Jiancheng at hindi na babalik, kaya mo ba? Linking, tinatanggap mo ba ang alok ko? Mula ngayon, umaasa ako sa iyong suporta, Boss Jin. Sige. Kung ganon, may kondisyon din ako. Pagkatapos ng kalahating buwan, kung hindi mas mataas ang Golden Crane Restaurant kaysa sa Drunken Fragrance Tower, kailangan mong i-transfer ng malang kondisyon ang Golden Crane Restaurant mo sa akin. Jin Yunwoo, may bayag ka bang sumugal? Si Jin Yunwoo, pumunta lang yan para mag-ingay. Naghahanap lang ng gulo. Hindi ako naniniwala na ilalagay niya talaga ang lahat ng ari-arian niya sa isang walang kwentang tao tulad ni Linking. Siyempre,
Kung takot ka, kung ngayon lang. Lumuhod ka, humingi ng tawad sa akin, baka sakaling. Siyempre, may bayag ako. Ano ang sinabi mo? Ang Golden Crown Restaurant ay nakakahalaga ng 100 milyon. Talagang ilalagay mo ang lahat ng ari-arian mo. Sa isang walang kwentang tao tulad ni Lingging, may talino ba talaga siya na hindi pangkaraniwan? Impossible. Isa lang siyang walang kwenta, umaasa lang sa mukha. Talagang naniniwala ka sa akin. Siyempre, Kuya Chef. Naniniwala ako sa iyong pagluluto. At higit sa lahat, sa iyong pagkatao. Kung sabi mo kaya talaga. Si Oksoy, dahil na itatag na ang pusta. Kita-kita na lang tayo pagkatapos ng kalahating buwan. Inaabangan ko ang resulta. Sage, Boss Jin, sa oras na yon, malalaman mo na mismo kung gaano katanga ang desisyon mong ginawa ngayon. Alis na tayo. Pwe, ang malas talaga. Nga pala, bakit hindi pa dumarating si Chef Godlin? Nagpa-schedule na ako sa iyong miss. Hindi magtatagal ang sekreto ng pre-made food. Kailangan kong magplano para sa sarili ko. Bibili muna ako ng black market ticket. Handa na tumakas anumang oras. Kakaiba. Dito ang location na binigay ng black agent. Saan na ang tao? Bakit hindi pa siya dumating? Guyanda. Anong ginagawa mo dito? Yung miss, hindi ako alis. Naghahanap ako ng tao dito. Naghahanap ng tao. Alice? Saan? Sino ang hinahanap mo? Ginoong lingkod, dinala ko na ang mga bagay na. Ipinahanda mo. Kailan ka aalis? Guyanda, sino siya? Hindi mo ba ako pagpapaliwanagan ng maayos? Uta. Nalaman niya, siguradong patay na ako. Hindi yon ang iniisip mo. Ako lang ay, Sandali, tinawag kanyang lingkod. Ha? Baka ikaw si Chef Godlin. ang ba tong babae na to? Baka akala niya. Ako si Chef Godlin? Lingod? Lingod? Ha ha ha. Ang tawag sa akin ng agent, username ko yon ah. Nang umuulan noon, naging katumbas na ako ng isang baliw. Hindi ko inaasahang maging biyaya ang aksidente. Mukhang sa loob na maikling panahon, hindi na ako kailangang umalis. Hindi tama, napakagaling ni Chef Lin. Paano siya magsasaya? Sa pagiging tagaputol lang. Bukod pa, pre-made dishes lang ang alam niyang lutuin. Talagang nababaliw na ako. Dahil ay naku, nasugatan ako. Kaya hindi ako makakapagluto sa sandaling panahon. Pero mahal na mahal ko ang kusina. Kaya, Nasugatan, ito ay tugma sa balita sa black market. Ikaw nga si Chef Lin. hindi ako aalis, ibibigay ko sa iyo ang pamasahe, umalis ka na. Ay Chef Lin, kamusta na ang iyong pulso? Makakapagluto ka ba? Naku, tama pala ang hula ko. Mukhang naniniwala talaga siya. Na ako si Chef Lin. Dapat kong samantalahin ito para kumita. Okay lang sa akin ang paggawa ng pre-made dishes at pagtulong sa kusina. Pero pagdating sa pagluluto ng mag-isa, baka kailangan pa ng panahon para gumaling. Pero hindi ba ang apelido mo ay Gu? Nagpalit ako ng pangalan. Dahil dati, nakipaglaban ako sa 16 na bansa. Tapos nasugatan ang kamay ko. Natakot ako na baka magiganti sila. Kaya nagtago ako. Hindi ko inaasahang matutuklasan mo. Ang hirap ng pinagdaanan mo. Chef Lin, huwag kang mag-alala. Simula ngayon, magtrabaho ka na lang sa Zui, siyang lo sa paggawa ng pre-made dishes. Naniniwala ako na walang problema ang pre-made dishes na pinili mo. Sage, sundin ko na lang ang sinabi mo. Para na. Sage. Chef Lin, ano ang nangyari? Baka sumakit na naman ang kamay mo. Bumalik na naman ang lumang suga. Okay lang, magpahinga ka na lang. Kailangan mo lang magturo sa mga katulong. Sa kusina. Ano ba yan? Hindi ko naman alam ang maraming putahe. Paano ako magtuturo sa iba? Nga pala, ang notebook ni Linking. Hindi, miss, naisip ko lang bigla. Nasa bahay pa ni Linking ang notebook ko. Nakasulat doon ang mga paan ko sa pagluluto ng mga sariling putahe. Kung makuha niya yon at gamitin sa gin hilaw, malaking problema yan.
Ano, gaano ba kahalaga yon? Paano mo naiwan sa kanya? Sinabi niya noon na gusto niyang matuto magluto, kaya naisip ko, dahil makakatulong ito sa ating Zui Qianglao. Hindi na ako nagdalawang isip. Sino ba ang mag-aakala? Ano pang hinihintay natin? Ara, kunin natin yon. Lin King, magiging akin na ang notebook mo. Xiao Tzu. Umuwi ka na lang muna, ako na lang ang pupunta. Masasaktan ako kapag nakita kitang puyat. Talagang mapag-alaga, hindi ako nagkamali sa taong minahal ko ng 3 taon. Sige, ikaw na ang bahala. Pag-uwi mo, magpahinga ka ng maayos. Bukas na ang special custom banquet. Inaasahan ko ang magiging performance mo. Special Custom Banquet. Sige, alam ko na. Anong Special Custom Banquet na yan? Sa ganyang ugali ko, siguradong magkakamali ako. Hindi pwede, kailangan ko maabutan si Linking bago siya umuwi. At makuha ito. Linking. Ang layo naman ng tirahan mo sa Golden Crane Tower. Baka gusto mong lumipat na lang. Ako na ang bahala sa bahay. Dito ka muna ngayon pagkatapos kong ayusin ang gamit. Saka tayo mag-isip tungkol sa paglipat. Ang dami ko nang naabala sa'yo ngayon. Paano pa kumakain ng pabor? Chef, pwede bang huwag ka nang masyadong magpakumbaba? Kung wala ka, hindi magkakaroon ng Jinyu noong ngayon. Kaya huwag ka nang magpakumbaba at huwag na ring magpasalamat. Yon. Linking, kahit gaano ka pa kagaling, wala ring kwenta. Sa huli, para ka lang nagtrabaho para sa akin. Hanggang nasa akin ang notebook, hindi ka makakagalaw. Umupo ka na lang kung saan. Sino yung nasa loob? Guyanda, bakit nandito ka? Normal lang na nandito ako, Linking. Pag-ari ng Drunken Fragrance Tower ang bahay na ito. Ikaw, na pinatalsik na. Anong karapatan mo para manatili dito? Regalo sa akin ni Boss Kao ang bahay na ito nang makuha ko ang National Banquet Deal. Bilang pribadong pag-ari. Ngayon, pumasok ka ng walang paalam. Maghanda kang makulong. Huwag mo nang banggitin si Boss Kao. Naawa lang siya sayo. Kaya pinatira ka pansamantala. Kung hindi, bakit wala? Ang pangalan mo sa titulo? Gusto sana ni Boss Kao, pero noong panahon na yon, akala ko hindi na kailangan. Kaya, Tama na. Kung wala, pag-ari pa rin ito. Ng Drunken Fragrance Tower. Nakaimpake na ang gamit mo. Kunin mo na at umalis ka agad. alam ba talaga ni Boss Kao ang ginagawa mo at ni Xiaoxi? Alam niya. As sa tingin niya, sakim ka. Ibabalik ko ang lahat ng binigay ko sa'yo. Linking, kalimutan mo na yan. Kung ganon, wala na akong sasabihin. Umalis ka. Miss, tapos ko na ang trabaho. Ang ganda ng tirahan ni Linking. Hindi tulad ng luma kong bahay. Kung gusto mo, ibibigay ko yan sa'yo. Seryoso ka, Xiao Tzu. Sige, bukas na lang natin ipapangalan sa'yo. Kakaiba, bilang modernong master chef, isang pagkain lang. Kumikita na ng milyon, bakit si Chef Lin? Kulang pa sa bahay. Baka. Ganito pala. Miss, alas 3 na madaling araw. Ang bilis ng tawag mo. Ano ba? Manager Wang. Pinagkakatiwalaan ka na nanay ko, pero nagtulungan kayo ni Lingging. Hinayaan mo ang totoong master chef. At ibinigay lahat ng resources. Kay Lingging na walang kwenta. Karapat dapat ka ba sa pagsasanay ng Zui Qianglao?
Miss, ano bang sinasabi mo? Si Boss Kao ang nag-approve ng payroll. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo siya. Nadaya lang ang nanay ko. Bilang manager. Hindi mo alam kung sino ang totoong bihasa. At kung sino ang tamad. Hindi makapaniwala sa Zui Xianglao. Si Master Chef Lin ay naapi pa ng mga tulad ninyo. Master Chef Lin. Si Linking ba ang tinutukoy mong Master Chef? Kalokohan. Si Guyanda ang totoong Master Chef. Hindi pwedeng si Lingning na walang kwenta. Miss, paano ka naging ganito ka-ignorante? Ang apelido ni Master Chef Lin ay Lin. Kahit hindi si Linking, hindi pwedeng si Guyanda na walang kwenta. Walang kwenta. Kailangan mong magpatingin sa mata. Manager Wang, suspended ka na. Suspended. Sedge, magre-resign na lang ako bukas. Angina mo. Mga buwaya, kung hindi ko naagapan. Malulugi ang Zui Xianglao dahil sa inyo. Bahay mo to. Dito ako matutulog ngayong gabi. Bakit? Natatakot kang kainin kita? Hindi, natatakot lang ako na may makakita. Baka masira ang reputasyon mo. Sige, biro lang. Malaki ang bahay ko, maraming kwarto. Umili ka na lang. Chef ka naman eh. Maraming nag-aabang sa'yo sa labas. Baka maagaw ka pa ng iba. Desisyon ko, susundan kita 24 oras. Hindi ako alis. Pero paano mo nalaman na chef ako? Kasi inalagaan kita. Sa loob ng 3 taon. Palagi kitang inaalagaan. Matutulog na muna ako. Doon ang kusina, ang kwarto mo ay dyan. Gago talaga. Nakuha nga niya. Ano ang nawala? Ang sarili kong recipe book. Nandoon ang lahat ng hakbang sa paggawa ng mga creative dish ko. Mukhang si Guyanda lang ang may diskarte. Ano? Kahit hanapin ko siya ngayon, hindi niya aminin. Hindi ko pababayaan ang hirap mo. Kahit anong mangyari, tutulungan kitang mabawi. Ang notebook. Huwag kang mag-alala. Bilang chef, may diskarte kami sa paggawa ng sariling recipe. Ang mga sukat at paraan ay iba sa totoong gagawin. Kung susundin niya ng eksakto ang mga sukat, magiging Ano ang mangyayari? malaking problema at kahihiyan ang aabutin niya. Xiao Tsui, narinig kong pinaalis mo si Manager Wang. Kahapon, may sinabi ba siya bago umalis? Sabi niya, bobo ka raw at hindi tunay na chef. Ano? Nagloloko lang siya. Huwag kang mag-alala, naniniwala ako sa'yo. Alam ko namang, hindi maniniwala ang matalinong babae tulad mo. Sa kalokohan nila. Miss, may problema. Anong ingay mo? Nakikita mo bang nagmamassage? Ako kay Miss para makapagpahinga? Natakot mo si Miss. Ayaw mo ba ang responsibilidad? Inang-ina, sinira mo ang plano ko. Sige, Assistant Dean, ano ang nangyari? Miss, nag-resign ang buong kitchen as service staff. Lahat sila ay umalis na. Ano? Siguradong si Linking ang may gawa nito. Gusto niyang kunin ang lahat ng empleyado natin para sirain ang Zui Xianglao. Tumigil na. Ang sama talaga ng kanyang puso. Ang bait-bait sa kanya ng nanay ko, libreng pagkain at tirahan, ang tagal namin siyang inalagaan. Asong pinakain mo ng mabuti. Pag alis mo bigla kang kinagat. Mabuti, napakabuti. Miss, darating na si Boss Lee. Internasyonal na tikoon siya. Hindi natin siya kayang awayin. Huwag kang mag-alala, may paraan ako. Dati, kahit anong gawin ko, hindi ko mailagay ang mga tao ko sa loob ng restaurant. Ngayon na ang tamang panahon. Chef Lin, anong plano mo? Pwede kong tawagin ang mga kasamahan kong chef at mga kaibigan ko. Patulungan tayo at makasama tayo sa pagsubok na ito. Pero, Chef Lin, hindi ba't ikaw ang gumawa ng sarili mong estilo ng pagluluto? Kailan ka nagkaroon ng guro at naging may mga kasamahang chef? Mga kaibigan ko sila simula pagkabata. Par-pareho kaming chef, kaya tinatawag naming magkakasamahan. Naniniwala akong kapag kasama natin sila, ang ating Zui Xianglao, ay tiyak na lalong gaganahan ang mga customer.
Xiao Tsue, ikaw at ang Zui Qianglao, magiging akin kayo. Woo, itong simpleng boiled fish. Paano ginawa ni Chef Lin na napakaingganyong tingnan? Kumpleto sa kulay, amoy, at lasa. Ang bilis at malinis ng galaw. Mas mabilis pa sa iba. Talagang may talino. Ang galing talaga. Sa pagiging chef natin ni Chef Lin. Sa hinaharap, mahihirapan na makakuha ng mesa sa Jinhilo. Hindi na kailangang maghintay sa hinaharap. Ngayon pa lang, mahirap na makakuha ng mesa. Tama! Ang mga private room at custom orders, abot na ng 2 linggo ang pila. At ngayon, pati ang mga mesa sa maindining area, punuan na. Lin King, ang galing mo. Simula pa lang ito, Boss Jin. Nangako ako sa'yo. Sasamahan kita hanggang sa tuktok ng industriya. Hindi ko ito babaliwin. Esan, Miss, may problema. Maaming bisita sa hapan ang nagrereklamo. Sabi hindi maganda ang ugali ng mga waiter. Hindi sariwa ang pagkain at iba pa. Nag-iingay na sila at humihingi ng bayad pinsala. Paano nangyari iyon? Hindi ba't sila ang mga inanyayahan ni Chef Gu? Panatilihin mo muna ang mga bisita. Pupuntahan ko ang kusina. Guyanda, Guyanda. Ito ba ang mga chef na hinanap mo para sa akin? Niloloko mo ba ako? Hala, mga kasama sa kusina, ang daming usok at sebo. Nakakasira ito ng bala. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin, akyat na ako. Ano ba ang ginagawa niya? Hindi mo ba nakikita? At ano ang nangyayari sa dining aya? Bakit nagireklamo ang mga bisita? Sobrang pangit ng lasa, sobrang pangit ng serbisyo. Mga batang ito, sanay sa labas, hindi marunong magpakabait. Sabi nga nila, ang dekalidad na sangkap, kadalasang ginagamitan ng pinakasimpleng paraan ng pagluluto. Tunay na chef ang, hindi naman ganoon kahigpit ang mga patakaran. Ano ang sinasabi mo? Isang chef, kahit ang pinakapangunahing kaligtasan at kalinisan, ay hindi kayang pangasiwaan, ang ganoong tao sa iyong paningin, ay itinuturing pa ring chef. Narinig mo ba? Yung hindi karapat-dapat, umalis ka na. Guyanda, ikaw. Umalis ka na. Kapag may sinabi ka pa, lahat tayo mawawasak. Anong klaseng ugali yon? Guyanda, saan mo ba talaga hinanap ang mga taong ito para sa akin? Naku, Xiao Tsue, mga biglang pangyayari lang ang mga yan. Huwag mo nang isipin yon. Ngayong araw, may ilan akong mataas na klase na order at sa tingin ko malapit na silang dumating. Kailangan ko nang maghanda ng mga sangka. Masama na, masama na. Binibini, nag-away ang waiter sa private room. At ang mga yay, ano ang sinasabi mo? Nagpapanggap pang mayaman. Kung hindi mo kayang bumili, huwag kang bumili. Paumanhin, ginungli, bago lang ang waiter, hindi pa alam ang mga patakaran. Taos pusong paumanhin sa abala sa inyong pagkain. Ganito na lang. Ako ang magbabayad ng inyong kinain ngayon. Bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Patawarin ninyo ako. Binibini Xiao, matagal na akong kaibigan ng inyong ina, si GNG, Kao. Dahil sa kanya, nag-anyaya ako ng mga negosyante sa iyong restaurant. Ngayon, at ganito ang ginawa mo sa akin? Anong kayabangan yan? Negosyante pa. Tingnan mo ang suot mo. Wala man lang tatak. Akala mo talaga mayaman ka. Nakakatawa. Huwag kang magsalita ng ganyan. Isa ka lang waiter. Ang trabaho mo ay maglingkod ng maayos. Anong problema mo? Hinampas mo ako. Huwag mong isipin na dahil gusto ka ni Guyanda. Maaari ka nang magmalaki bilang asawa niya. Si Guyanda ay pinsan ko sa tunay. Kami ay magkakapamilya. Ikaw, isa ka lang dayuhan. Anong ikinagagalak mo? Anong asawa? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Assistant Liu, dalhin mo siya palabas. Halika. Taos pusong paumanhin sa inyong dalawa. Nawawala sa sarili siya. Nagsasabi ng kung ano-ano. Huwag ninyong pansinin. Malapit nang maluto ang pagkain. Si Master Chef Lin ang magluluto. Bilang paghingi ng tawad, huwag ninyo akong pagtawanan. Ito ay isang malaking kaguluhan lamang. Ayos lang, matagal ko nang naririnig na magaling si Master Chef Ling ngayong araw. Kaming dalawa ay masusubukan ang kanyang masarap na pagkain. Salamat, Ginuma, sa pagkakataong ito. Huwag kayong mag-alala. Magugustuhan ninyo ang mga putahe. Lin King, hindi mo akalain. Ang mga putaheng pinaghirapan mong likhain ay madali kong natutunan pagkatapos ng araw na ito. Ako na ang tunay na Master Chef. Ikaw ay madudurog ko. Naubos na ang mga sangkap. Ginoong Jin, hindi ka bibili. Anong ginagawa mo dito?
Tingnan mo ang aking dakilang bayani, isa na lamang kalahating araw. Ang natapos na, ang aming 3 araw na target. Hindi ko inaasahan na ganito kagusto ng mga tao ang mga lutuin ko. Ikaw ang Diyos ng kusina at nagpapakumbaba ka pa sa akin. Nga pala, narinig ko na may nangyari sa Zhuixianglu. Lahat ng empleyado sabay-sabay na umalis ngayon. Puro mga hindi magagaling ang pinasok nila. Mukhang malapit na silang magsara. Ang mga mayabang, sa kanila rin babalik ang hirap. Hindi sigyo abot ng kalahating buwan, sila ay malalagay na sa alikabok ng kasaysayan. Paano ko naman gagantin ang aking dakilang bayani? Bakit hindi? Manood tayo ng scene. Ano sa tingin mo? CJ, Narinig ko na galing sa Hangzhou si Bosma, at mahilig kayo sa isang sibas. Kaya naghanda ako ng espesyal na steam sibas para sa inyo. Sana magustuhan ninyo. Tikman nyo, tikman nyo. Tama nga ang kutob ko, Guyanda. Magaling. Ito ang creative dish ni Lin King, mamaya. Siguradong mamangha kayo at lubos na hahangaan ako. Pwe, ano ito? Amoy isda. Ito ba ang sinasabi mong masarap na pagkain? Chiao Chue, ang lakas ng loob mo. Pwe, nagloloko ka ba sa amin? Yeti. Guyanda, ano nangyari? Bakit ganito kasarap? Hindi ito posible. Sinunod ko ng buong buo ang pamamaraan na iniwan ni Lin King. Ano ang sinabi mo? Sinunod mo ang recipe na iniwan ni Lin King. Baka naman. Paano naman mangyayari iyan, miss? Si Lin King ang aming. Chiao Tsue, sasabihin ko sa iyo. Kahit sino sa restaurant ang pwedeng palitan. Si Lin King lang ang hindi. Alam mo ba yan? Kung pumayag ka lang na maging head chef sa aking Jin Hilu, bibigyan kita ng 10 milyon taon ng sweldo plus 30% ng shares. Nga pala, may year-end bonus at incentives pa. Kung napag-isipan mo na, puntahan mo lang ako. Baka nagkamali ako. Hindi si Guyanda ang tunay na Diyos ng kusina, kundi si Lin King. Boss Ma, kung ayaw tayo ni Miss Chiao, alis na lang tayo. Malaki ang lungsod ng Jiangcheng. Hindi ba tayo makakahanap ng makakainan? Tama. Mga ginoo, kahit anong salita, hindi may papahayag ang aking paghingi ng paumanhin. Alam ko, lubos kayong nabigo sa pagkakataong ito. Pero huwag kayong mag-alala, sisiguraduhin kong maayos agad ang sitwasyon. Sa hotel. Miss Chiao, madali lang magsalita ng magagandang salita. Pero kung hindi natutupad, wala lang yon, katawa-tawa lang. Dahil close ako ni Boss Cao. Babalaan kita, Miss Chiao. Huwag kang magpaloko sa masasamang tao. Huwag mong ipagpalit ang peke sa tunay. Baka masunog mo ang 100 taong pinaghirapan kapag nagsisi ka. Baka huli na ang lahat, AM, Boss Ma, tara na, alis na tayo. Guyanda, ngayon. Ano naman ang paliwanag mo? Chiao Tsue, hindi ako ang may kasalanan. Mali ang narinig mo kanina. Hindi si Lin King ang sinasabi ko. Ang iniwan niyang paraan ng pagluluto. Kundi ang mga sangkap. Yung masamang si Lin King. Bago umalis, pinalitan niya lahat ng pampalasa natin. Kung hindi ka naniniwala, pumunta tayo sa kusina ngayon. Para patunayan. Sige. Ngayon na, palitan agad lahat ng pampalasa. Bilisan mo. Ngayon palang magkapalit, hindi ba huli na? Naku, Xiaozu, paano kami magsisinungaling sa'yo? Kakadiskubre lang din namin na may ginawa sa mga pampalasa, ngayon lang. Namin balak itapon. Kung hindi, hindi naman mangyayari. Ang mga nangyari ngayon. Akala mo ba tanga ako? Ang tagal na umalis ni Ling Ning. Ikaw na ngayon ang head chef. Ngayon mo lang nadiskubre tong problema sa pampalasa. Naku, miss, nitong mga nakaraang araw. Remedy meals lang ang inihahain natin. Hindi pa namin nabubuksan ang kalan dito. Paano namin malalaman kung tutuusin? Kasalanan talaga, yun ang masamang si Lin King. Pero ngayon, nasaktan na natin si Boss Lee. Alam mo si Boss Lee at Boss Ma. Huwag mo na silang pansinin, negosyante lang sila. Xiaozu, sa food industry, ang pinakamahalaga ay ang suporta ng tao. Yon ang importante. Yon ang importante. Maayos ko to. Seryoso ka ba? Sundin mo lang ang sasabihin ko. Hindi lang natin maayos ang sitwasyon. Pwede pa tayong manalo. Makuha ang suporta ng lahat. Lin King, bakit ka nandito? may nambabastos sa'yo daw, gusto kong makita kung ano nung nangyayari. Sinong nabastos sa akin? Ang tiyan mo, sabi nito, masyadong masamang amo, gutom na ako. Lin King. Pala, magaling ka palang magpatawa ng tao. Wala eh, sino ba naman ang boss kong sobrang bait? Sagipin ako sa gulo, tapos manood pa ng scene.
Kung gutumin ko pa siya, luto na talaga ako. Di ko na lang gusto maging boss mo. Ano gagawin ko? Accept, ahem. Kain na. Ay, si Chef Lin natin nahihiya pala. Tingnan nga. Namumula na ang mukha, hahaha. Ginang Jin, Zui Xiang Lao. Yung Zixianglu. Ano nang nangyari sa Zixianglu? Biglang nagbago ng strategy ang Zui Xiang Lao, nagbukas ng murang delivery. Slogan nila, bigyan ng masarap at ligtas na pagkain ang ordinaryong tao. At customized meals, sinakop ang low-end market. Ngayon, puro papuri na ang nalirinig. Magandang bagay na tumutulong ang century-old restaurant sa mga tao. Pero, di ganoon kabait si Xia Oksui, no? Mukhang may daya. Siguro, yung tinatawag nilang customized delivery meals. Puro pre-made meals lang yan. Ano, pre-made meals pala ang ipinagbibili nila gamit ang pangalan ng century-old restaurant. Kawalang hiyan. Lin King, ano nang gagawin mo? Bakit natin sila pakialaman? Mga palaboy lang yan. Sayang lang ang oras sa kanila. Gawin lang natin ang trabaho natin. Matalino talaga si Executive Chef natin. Simula nang magkaroon ng delivery. Tumaas uli ang reputasyon ng Zui Xiang Lo natin. Dumami ang customers. Unang hakbang pa lang to, Xiao Tsui. May balita, magbubukas ng public bidding ang Jiangcheng ng Xiao para sa school meals. Kapag nanalo ang Zui Xiang Lo, magkakaroon ng gintong sertipiko. Pagkatapos, madali na lang durugin ang Jinhelo. Mataas ang standards na school meals. Saan tayo kukuha ng sapat na tao at resources? Teka. Di mo ba bala gumamit ng pre-made meals? Uyanda, nababaliw ka na ba? Anong kinakabahan ka, Tang? Di mo ba naalala? Yung mga bata, tulad ng mga di pa nakatikim ng masarap na pagkain, di nila malalaman ang pagkakaiba ng freshly cooked at pre-made meals. Huwag kang mag-alala, sigurado ako, walang problema. Naku, MS Chow, di mo ba naalala sa International Chamber of Commerce ngayong taon? Maghahanap sila ng chef mula sa publiko para magluto ng special dish. Kapag napili, makakonekta ka sa mga super mayayamang international tekon. Pagkatapos, magbubukas ang Zui Xiang Lo ng international market, magiging global leader. Di ba dapat mahilig at respetado sa pagkain si Chef Lin? Parang kakaiba si Guyanda. Talagang isinuko na ba ang prinsipyo sa puso? Gusto bang tulungan akong pangalagaan ang Zui Xiang Lao? Sige, susunod ako sa'yo. Pero tungkol dito, dapat walang mali, kundi mapapausahan tayo. Ayos lang yan, huwag kang mag-alala. Heto ang steamed sibas ninyo, subukan nyo. Tikman nyo. Tama. Ito talaga ang lasa. Tama. Bagamat magkatulad ang hitsura ng ulam, Nina Lin King at Guyanda. Pagkakagat mo pa lang, halata na ang pagkakaiba. Haha, mukhang tama ang hinala ko. Hahaha. Boss Lee, Boss Ma. Ang ibig ninyong sabihin, may kapareho ng luto ni Lin King. Diretso na tayo. Bago kami dumating, kumain na kami. Sa Zui Xiang Lao, ang luto ni Guyanda. Maganda lang ang itsura. Ang lasa. Mahihirapan akong ilawan. Pumunta ako sa Jiangcheng. Humanap ng isang bihasang chef sa mga tao. At sumama sa akin pabalik ng Hangzhou para sa International Summit. Upang ipakilala ang lutuing sino sa buong mundo. Lin King, gusto mo bang subukan? 3 taon na akong hindi nakakaluto ng masalimuot na pagkain dahil sa sugat sa kamay. Kaya nagpahinga muna ako. Ngayong gumaling na, panahon na para ipakita sa mga mayabang at mapagmalaki kung ano ang tunay na masarap na pagkain. At itaguyod ang lutuing Chino, responsibilidad natin yan. Bakit ko patatanggihan? Mabuti, Lin King. Usapang lalaki. Hindi na magagamit ang notebook. Kailangan nang gumawa ng bagong putahe.
Linking. Wow, ang ganda nito. Bagong ideya ba ito? Tikman mo. Lidset, masarap. Linking. Nakagawa ka ng bagong putahe sa ganitong maikling panahon. Ang galing mo talaga. Nga pala, tumawag si Boss Lee. Nagpabit ang Jiangxing South Elementary para sa tanghalian. Tinatanong kung interesado tayo. Ano sa tingin mo? Lenan, ang mga bata ay kinabukasan ng bansa, dapat masustansya ang kinakain nila. Bukod pa riyan kung mananalo tayo sa bid. Tataas ang reputasyon natin at makatutulong sa pag-unlad ng restoran. Kaya gusto kong subukan. Kung gusto mong subukan, subukan natin. Linging bakit nandito siya? Linking ngayon pa naman. Ang bidding competition para sa campus version, paano? Hindi ba't gusto mo ring sumali sa bidding? Kung wala kang kakayahan, huwag kang mag-ambisyon. Huwag kang magpahiya dito. Nakakahiya. Kahit papaano, nagluluto ako sa sarili kong kakayahan. Kayo, puro prepared food ang inaasikaso. Sa ibang lugar, wala akong pakialam. Pero kung magkakagulo kayo sa loob ng paaralan, huwag niyong sisihin kung hindi ko kayo palalampasin. Linking, tumahimik ka. Ano nang ibig mong sabihin na puro prepared food lang ang alam namin? Gayon, ang aming Drunken Fragrance Tower ay nakakaabot ng libu-libong order araw-araw. Ito ay isang pambihirang tagumpay na hindi pa nangyayari dati. Narinig mo ba, Linking? Ang isang chef, hindi lang sa galing sa pagluluto, kundi sa talino rin. Ikumpara mo sa akin. Ano ka ba? Ang libu-libong order na sinasabi mo para sa delivery at retail ba yan? Ano naman yon? Ginong Jin, nag-arkila ka ng isang walang kwenta ng mataas na halaga. Mukhang malapit nang bumagsak ang inyong Golden Crown Tower, di ba? Hindi ba alam ni Ginoong Xiao mula nang dumating si Linking? Ang turnover rate ng aming Golden Crane Tower ay tumaas ng 3 beses kaysa dati. Talagang sumisikat kami ng husto. Paano pwedeng mangyari yon? Isa siyang ngalang kwenta. Alam ko na. Baka hindi sa kusina ang talino ni Linging, kundi sa silid tulugan. Magaling siyang nagturo sa'yo, kaya't sunod-sunuran ka sa kanya. Nababaliw ka ba? Sinasaktan mo ako? Hindi ako nananakit ng babae. Siya ang boss mo at nagkamali siya ng sinabi. Ikaw ang sasalo ng 2 sampal. Ano ng problema? Ayaw mo. Xiao Tsui, tingnan mo siya. Ano, tama ang hula ko, kaya galit na galit ka. Ikaw, Hindi na nanakit ng babae si Linking pero ako. Kaya pala mahina ang benta ng Drunken Fragrance Tower na yun. Ang baho ng bunganga mo ang mga bisita. Ay natatakot na pumasok, no? Jinyuno, huwag kang masyadong magyabang. Nandito si Divine Chef Lin, siguradong mananalo kami sa bidding na ito. At kayo, magpakailanman ay magiging talunan sa ilalim ng aming Drunken Fragrance Tower. Hindi ba si Divine Chef Lin, too? Nandito ka mismo? Ano pa ang pag-agawan natin? Divine Chef Lin, interesado ka rin ba sa campus meals? Ano nang sinasabi ninyo? Sinasabi ninyong siya si Divine Chef Lin. Nagkakamali ba kayo? Siya ang tunay na Chef Lin. Samantalang si Lin King, isa lamang. Tamad na puro babae ang inaatupag. Naalala ko na, ikaw yung mayabang na si Xiao Tsui. Mula sa Drunken Immortal Restaurant, di ba? Tama ba ang narinig ko? Siya si Chef Lin? Miss, magpatingin ka na. Huwag mo nang ikahiya. Si Boss Kao, anong pinagsasabi ninyo sa 2 tangang ito? Layo-layo, baka mahawa sa katangahan. Salamat sa inyong suporta, ngunit ang pagkain sa paaralan ay iba sa high-end na catering. Kailangan hindi lang masarap at malusog, kundi abot kaya rin ng presyo. Kaya ang magwawagi ay maaaring hindi ako. Masyado kang mapagkumbaba, Chef Lin. Maupo. Hindi. Si Lin King ang gumamit ng pangalan ko. Huwag mong kalimutan, yung notebook ng mga bagong recipe ay ninakaw niya sa akin. Ay normal lang na mag-sorry siya ngayon, di ba?
Xiao Tsue, silang tatlo ay mga kalaban. Ng Drunken Immortal Restaurant, ginugulo ka lang nila. Sila ang manalo sa bid. Maniwala ka sa akin. Ako si Chef Lin, ang lalaking matagal mo nang gusto. Pagkatapos nito, pakakasalan kita. Talaga, bakit hindi ko naisip yon? Pero, Kuya Da, gusto mo talaga akong pakasalan? Siyempre, ang dami kong pinagdaanan at ikaw lang. Ang nandito sa tabi ko, maniwala ka, bibigyan kita ng saya. Ang tanga-tanga mo pala, mabuti na rin. Bago bumalik si Kao mo, gawin na nating sigurado. Ang yaman ng pamilyang ito ay magiging akin na. Una sa lahat, maraming salamat sa pagdating ng mga boss at bisita. Sa mga hindi pa nakaupo, maupo na po kayo. Ngayon, pakinggan natin ang resulta. May resulta na. Lin King, tingnan natin kung paano ka magkukunwari ngayon. Ngayon, ako mismo ang maglalantad sa totoong pagkatao mo. Mga tangang bulag. Itinuturing na chef ang isang basura. Pag nalaman ang katotohanan, panuorin ko kung paano kayo magmamakaawa. Mas mabuting isipin mo, Miss Xiao, kung paano mo. Sasabihin sa nanay mo at paano ka lalaya sa Jiangsheng sa loob ng 2 linggo. Boss Jin, huwag kang masyadong magyabang. Pagbabayaran mo ito. Tulad ng alam ninyong lahat, ang bidding na ito ay para sa. Kaya, ang aming pamantayan ay kinabibilangan ng kaligtasan sa pagkain, nutrisyon ng pagkain. Sa 3 aspetong ito ay pinagtuunan ng pansin. Sa huli ay 2 restaurant ang nai-nominate. Ang una ay ang aming sikat na restaurant dito sa Jiangsheng. Ang centenary na sikat na lumang restaurant, ang Zuixianglo. Ayaw mo na lang talunin, Lin King. Mas gusto ko pa rin, yung dating asta mong nagmamagaling. Talunan lang naman, saan ka makakapagmagaling? Sa tingin ko, sa bidding na to, pinilit lang siyang sumali. Nagpapahiya lang siya. Huwag masyadong magpakasaya, kanina sabi ng host, 2 ang na-nominate. Hindi pa kayo ang huling mananalo. Ay, Manager Jin, mukhang malalim ang paluloko sa'yo nitong batang to. Akala mo ba makakapasok kayo? Yung luto nitong batang to. Nakakain ba yon? Paana lang kinain ng baboy. Guyanda, takang-tanga na si Xiaoxu. Ilang taon ka na sa kusina ko. Hindi mo ba alam kung nakakain ang luto ko o ayaw mo lang aminin? Tama na, Lingning. Ano ba ang pinagmamagaling mo dito? Sa tingin ko, ang susunod. Hindi ikaw yun. Ang pangalawang nai-nominate ay ang bagong sikat sa industriya ng pagkain sa Jiangsheng. Ang Jin Hello. Impossible yun. Isang basura lang siya. Paano siya mananalo? Alam ko na, siguro naisip ng mga boss na. Kung ako lang ang mananalo, baka magkaroon ng ibang yaksyon ang merkado. Pinagsabay lang sila para pampuno. Alam kong tanga ka, pero hindi ko akalain na ganito kalala. Paano ka ba pinalaki ng nanay mo? Naalala ko, nasa abroad ka palagi. Kung nasa Pilipinas ka, siguradong namatay na sa galit ang nanay mo. Tumigil ka, wala kang karapatang banggitin ang nanay ko. Isang basura lang ang kinuha mo. Yung tinapon ng nanay ko, akala mo naman nakuha mo ang kayamanan. Xiaoxu, talagang matigas ang ulo mo, ano? Bulag na nga, ngayon bini ka pa. Sinabi ko sa'yo, huwag mong insultuhin si Manager Jin, kung hindi. Huwag mong sisihin kung magiging bastos ako sa'yo. Para sa akin ba siya nagsasalita? Mga boss, huwag muna magtalo. Pareho kayong nai-nominate. Kaya, sa pagkakataong ito, mula sa 3 aspeto ay pinagtuunan namin ng pansin. Gusto naming itanong ng aming organizer sa inyong dalawa. Magkano ang presyo ng inyong mga sangkap bawat taon? 2 milyon. Sa bahaging ito, titingnan kung sino ang mas mababa ang presyo, ang mas mababa. Ang siguradong mananalo, ang presyo nila ay napakababa. Ang gasto sa aming mga sangkap, hanggang saan ang pinakamababang tubong maaaring ibaba. Para ito sa mga bata at mga guro. Hindi dapat tipirin ang sangkap. Kailangan mula sa ating tubo ang pagbabawas. Pinakamababa, 1 milyon. Pinakamababang presyo na ito, sa tingin ko, posible. Ang alok ng Golden Crane Tower, 1 milyon. Nababaliw na kayo. 1 milyon, 2 milyon na ang pinakamababa. Naibaba pa ninyo sa 1 milyon, walang kita. Para bang nagkapakawanggawa lang kayo. Mga kasama, napag-usapan na namin ni Lin King. Ang pagbibigay ng pagkain sa paaralan ay aming paraan ng pag-ambag sa lipunan. Kaya,
Pwedeng ibaba ang lahat ng tubo para lang makakain ng ligtas. At masustansyang pagkain ang libo-libong gurot estudyante. Talagang si Boss Jean, may malasakit sa kapwa. Hinahangaan namin. Tama ang paningin ni Chef Lin, kaya pala hindi namin siya makuha. Kung ganyang boss si Boss Jean, ako rin, pupunta ako. Boss Chiao, kanina mo pa sinasasabi na siguradong mananalo ka, ngayon. Puro salita lang pala. Totoo ang sinabi ni Boss Jean. Kung para naman sa lipunan, pag-ambag at pagbibigay ng tulong. Handa rin kaming ibaba ang tubo sa pinakamababa, kahit na malugi basta't makakuha ng papuri. Ano ba ang gagawin mo? 1 milyon na ang sukdulan. Kung babawasan mo pa, talagang malulugi tayo. Alam mo, wala nang pondo ang restaurant para sa mga kalokohan mo. Maniwala ka sa akin, miss. Kapag nakuha natin ang kontratang ito, talagang yayaman ang ating restaurant. Kaya, ang presyo naming ay 50,000. Nagbibiro ka ba? Guyanda, ano ba ang ginagawa mo? Maniwala ka, miss. Hindi lang bababa ang gastos. Malaki pa ang kikitain. Sundin mo lang ako. 50,000 para sa pagkain ng halos 1,000 tao sa isang taon. Hindi pa kasama ang transportasyon, sahod at upa sa lugar. Kulang na kulang pa para sa sariwang sangkap. Ang presyo sa merkado ay kilala ng lahat. Paano mo na ibaba ang gastos ng ganito? Baka naman, pre-made meals ang balak mo. Nga, bakit hindi ko naisip yon? Noong mga nakaraang araw, nagkaroon ng iskandalo sa Zuichiang Tower tungkol sa pre-made meals. Ngayon, sa paalan naman ang target. Xiao Tsui, pag-isipan mong mabuti. Kapag may nakitang kahit anino ng pre-made meals sa pagkain ng paaralan, hindi lang ang Zuichiang Tower. Ikaw mismo, makukulong. Gago ka talaga. Malapit ang maloko ni Guyanda hanggang sa mawalan ka ng pantalon. Ano? Sour grapes lang yan? Kayo lang ba ang pwedeng gumawa ng mabuti? Hindi kami. Sabi ko na, kaya naming babaan ang gastos. Kahit malugi basta't may papuri. Ano ba? Hahadlangan mo pa ba kaming maglingkod sa lipunan? Sana nga. Bossing Chiao, kung talagang ang inyong Zuichiang Lu ay nagbid ng 50,000 piso lamang, kung gayon, ayo ang mananalo sa bidding ngayon. 50,000. Mabuti. Binabati namin ang Zuichiang Lu sa matagumpay na. Xiao Tsui, niloko mo ako. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Alam na ng lahat ng tao sa labas na. Ang mga sangkap na ginagamit ng Zuichiang Lu ay pawang pre-made na pagkain. Ano pa ang masasabi mo? Anong problema sa pre-made na pagkain? Ang aming food delivery ay napakamura na at nagagawa nitong makakain ang mga ordinaryong mamamayan. Ng pagkain mula sa aming sikat na restaurant. Isang karangalan na para sa kanila yan. Ano? Mali ba kami? Tama na, Guyanda. Isa ka pang chef. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mong konsensya sa mga sinasabi mo? Konsensya, Linking, ikaw ngayon, ay isang ampon na, isang asong ulol. Ako ang head chef ng Zuichiang Lao. Anong karapatan mo na magsalita ng ganyan sa akin? At kayo? Isang hamak na school meal plan lang yan, wala akong pakialam. Sa totoo lang, ngayong araw, ay pumunta lang ako para makipaglaro kay Binibining Chiao. Apos na ako. Sawa na ako. Alis na ako. Sana walang humadlang sa akin. Kailangan kong hanapin ang aking kaibigan sa ahensya. Pakunin ang aking ticket at umalis ka agad. Sapat na ang pera ko. Hindi ako takot sa kanila. Guyanda, huminto ka. Hindi ba't ikaw ang cooking god? Hindi mo ba sinabi na walang magiging problema? Ano ang nangyari? Siya Oksui hanggang ngayon. Naniniwala ka pa rin siya ang cooking god. Dapat bang sabihin kong inosente ka? O dapat bang sabihin kong tanga ka? Binibining Xiao, ang pagiging divine chef ni Linking, ay kinilala na ng 3 malalaking restaurant. Hindi ka pa rin naniniwala? Nakalimutan kong sabihin, live ang buong bidding ngayon. Malamang alam na ito ng publiko. Ang katotohanang si Linking ang divine chef Lin. Huwag mo nang dayain ang sarili mo. Ikaw mismo ang nagtaboy sa divine chef ng Zuichiang Lao at naghanap ng isang tanga bilang head chef. Talagang isang heavenly being ang Binibining Xiao. Paano ito nangyari? Paraan, Binibining Xiao. Narinig namin pinagpalit mo ang kahoy sa perlas. Pinaalis mo ang tunay na divine chef. At naniwala ka sa maling sismis. Ginawa mong head chef ang isang walang kwenta. Totoo ba ito? Tanong lang, totoo bang ang mga food delivery meal ay pre-made na pagkain? Paano mo ipaliwanag ang pagkain na ginawa bago ang tindahan ng siglo? Lahat ba sila ng hari? Narinig ko na gumawa kay Kim. Kung ang mga ay maabot sa loob ng katingan. Ang lasing na gusali ay saado at alis ka sa ilog. Ito ay totoo o maling? Hindi ito maaring linking. Linking hindi siya maaring magluto. Dapat ito ay isang pagkakamali. Alam ko kayo. Ikaw ay linking. Binili mo ito upang mandalo ako, hindi ba? Maghintay ako. Tatawagin ko ang aking ina at sasabihin niya sa'yo. Sino ang totoong pagluluto?
Naghihintay. Guyanda, dumating sa akin na ikaw ay. Ako ang maaring gumawa kayo. Dumating ang ina sa paliparan at sa lalong madaling panahon ay nasa restaurant. Masaya ka ba? Mom, bumalik ka. Tama. Mabilis mong sabihin sa grupo ng mga reporter ang totoong Diyos na kusina. Guyanda, tama. Hindi yon lingging sa lahat. Ang lingging na yon ay matalino. Ano ang sinabi mo na lingging ay ang Diyos na kusina, Lin? Xiaotsu, hindi mo binubuksan ang lingging ba? Mali ako. Walang paraan. Ito ay talagang imposible. Guyanda ay nagsisinungaling sa akin. Kung ang Diyos ay nagbibigay sa akin ng isa pang pagkakataon upang simulan, iyak na gagawin ko. Mom, bumalik ka. Hindi ka naglalakbay. Ikaw ay nasa restaurant sa lahat ng oras. Ito ay pangarap, hindi ito totoo. Hindi ko binuksan ang lingning. Lahat ay mabuti pa rin. Gusto kong ito ay isang pangarap, ikaw bastard. Nagtrabaho ako ng mahirap upang mapanatili ang gusali ng lasing. Tumakbo ka sa isang linggo sa bingit ng bankruptcy. Ikaw ay magandang anak na babae. Ina, hindi ito. Lahat ng linking ay sisihin. Ito ay lahat dahil wala siyang ginawa kapag kumakain at broadcasting sa ibang bansa. Bakit mo hit ako muli kung hindi mo kumikilos bilang isang ina? Ngunit lahat ng iyong hangal. Matapos panonood ang live replay, dapat mong malaman. Ito ay lining na gumagawa ng mga basang banyaga na kumain at sumuko. Ito ang kanyang pagkain ng estado, malinaw na cabbage ng tubig. Paano ito maaring maging? Kaya ang Diyos sa kusina palaging naisip ko ay talagang isang kasinungalingan. Ang totoong idolo ng kusina sa aking puso ay ako ay. Bakit ang linking ng bullying? Bakit ginawa ito ng Diyos sa akin? Sage na, tanga, ano ang silbi ng pagsisisi ngayon? Ang mahalaga ngayon, patawarin ni Lingging ang galit. Kung buhay ka pa, bumangon ta at pumunta ka na. Puntahan mo sa Golden Crown Restaurant at isama mo pabalik si Lingging. Sino bang may-ari ng restaurant na palaging nasa kusina? Umuwi ka na, Boss Jen. Baka ang usok rito ang magpakurapos sa'yo bilang matandang kulubot. Ano ibig mong sabihin? Kapag ako'y naging kulubot na matanda, hindi mo na ako gusto. Naiintindihan ko na. Pare-pareho kayo ng mga lalaki. Anong naiintindihan mo? Pinapauwi kita para magpahinga. Ay, gusto kita. Gustong gusto kita kahit anong itsura mo pa. Sobrang gusto kita. Ang ibig mong sabihin, kahit ganto ako ngayon, gusto mo pa rin? Pwede bang maging boyfriend kita? Ako. Boss Jin, Chef Lin, may tao sa labas. Baka gusto nyo munang mag-usap. Kanina abala talaga. Ngayon hindi na. Ano iyon? Si Chao Chu at Kao Mo, andito na sila. Anong kailangan nila? Abala si Linking, hindi siya makikita. Hindi. Makikipagkita ako. Linking, Boss Kao, nakabalik ka na. Linking, kasalanan ko lahat. Kung hindi ako nagbakasyon, hindi sana nangyari ito. Ikaw. Kasalanan ng walang kwentang to. Tama, Lingging, naniwala ako sa maling sismis. Kasalanan ko. Saktan mo ako, murahin mo ako, basta't pumayag ka. Na bumalik sa Drunken Fragrance Pavilion. Kahit anong kondisyon, papayag ako. Kahit ano pa yan, gagawin ko. Miss Xiao, huwas na. Nag-resign na ako at pumasok sa Golden Crane, hindi na ako alis. Nakipagkita lang ako ngayon dahil kay Boss Kao. Noong nasa Drunken Fragrance Pavilion si Boss Kao, mabuti ang trato niya sa akin. Hindi ko makakalimutan yon. Alam ko rin kung bakit kayo nandito. Pero nangyari na ito. Bigyan natin ng respeto.
ang isa't isa. Umuwi na kayo, Boss Cow. Linging, hindi ka ba mag-iisip muli? Anong alok sa'yo ng Golden Cran? Ang Drunken Fragrance Pavilion, doblehin ko, maging triple pa. Basta't magbago ka lang ng isip. Boss Cow, hindi maganda na inaagaw mo ang tao sa harapan ko. Jinyun mo, kausap namin si Kuya Linging. Wala kang karapatang sumabat. Tama, Boss Jin. Si Lingking, empleyado ng Drunken Fragrance Pavilion. Pinilit mo siyang lumipat, labag na yon sa patakaran. Ngayon, pipigilan pa ninyo kaming magdala ng tao. Hindi ba ito sobra na? Tama nga. Narinig mo ba, Jinyun mo? Kahit si Kuya Linging, naramdaman mong sobra ka na. Side ang lakas mo. Kayong dalawa ang tinutukoy ko. Linging, tinatapon mo na ako pagkatapos gamitin. Huwag mong kalimutan noong nasugatan ang pulso mo. Ako sa Zuixiang Lao ang tumanggap sa iyo at nagpaupa hanggang ngayon. Ngayon, bigla kang tumalikod at nagsaksak sa akin. Hindi makatarungan. Tama si Boss Cow, nagpapasalamat ako sa iyong kabutihan. Ngunit kahit gaano kalaki ang utang na loob, nang insultuhin ako ng anak mo. Magkalat ng malaswang chismis tungkol sa akin at hanggang sa balaki niyang baliin ang mga kamay ko. Nawala na lahat iyon. Ano? Malaswang tsismis. Babaliin ang mga kamay. Si Xiao Tsui, hindi ba tinanggal ka lang niya? Saan nagaling ang napakaming isyu na ito? Mukhang hindi lubos na nagsabi ng totoo ang Yaong Miss sa inyo. Hindi, ma. Akala ko, masyado kang interesado kay Lingking. Paulit-ulit mo akong pinaalalahanan. Kaya dinaya kita ng magagandang salita. Kayong dalawa. Ayos ka, Xiao Tzu. Nagkalat ka ng malaswang tsismis. Pati sa sarili mong ina. Tunay kang mabuting anak. Ma, mali ako. Pasensya na. Ano naman ang tungkol sa pagbali ng mga kamay? Ako, narinig ko kasi na-fire si Chef Lin ng dating boss, kaya naisip ko. Kung maanyayahan ko siyang bumalik sa aming Zuixiang Lao, tiyak na mabubuhay muli ang reputasyon ng aming restaurant. Pero nang nasa meeting place na kami, nakita ko si Lingking. Akala ko, sinusundan niya ng palihim ako. Gusto niyang magpasipsip para makabalik sa restaurant. Kaya ano? Pinahuli ko siya ng mga bodyguard at pinabali ang mga kamay niya. Para tuluyan siyang mabulok sa putik. Ano ba, Xiao Tzu? Ikaw talaga. Ang galing-galing mo. Ma, pasensya na, mali ako. Nakinig lang ako kay Guyanda. Dinaya niya ako. Kaya nagkamali ako ng pag-intindi kay Linging. Aminado ako, aminado. At saka, hanggang ngayon naman, wala namang nangyari kay Linging, di ba? Ligtas ako dahil dumating si Boss Jin at sinadip ako. Tinanggap niya ako. Boss Cow, may utang na loob ako sa inyo. Ngunit para sa akin, si Boss Jen, ang nagbigay sa akin ng pangalawang buhay. Sa parin nyo, magtataksil ba ako sa aking tagapagligtas para bumalik sa isang? Huwag na kasubugan na nais baliin ang aking mga kamay at sirain ang aking pangalan. Linging, pasensya na. Ako. Mahal kita ng 3 taon. Sa puso ko, palagi kitang itinuturing na idol. Alam ko, may mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Ako ang nasaktan sa'yo. Pero ngayon, nakatayo ka naman ng maayos dito, di ba? Bilang lalaki, pwede bang maging mas mapagpatawad ka? Kung titigil ka na sa pag-usap nito, bilang pagbabayad, gusto kong pakasalan ka. Salamat, alam ko na ngayon kung ano ang ibig sabihin ng pag napakabastos ng tao, hindi na matatalo. Tara, palayasin niyo sila. Linging, magsisisi ka sa ginawa mo sa akin. Linging, sandali. Wala nang pag-usapan, Boss Cow. Si Lingking ang cooking god. Kahit noon, kung hindi mo siya tinanggap, may iba namang mag-aalaga sa kanya. At ngayon, siya ay akin. At habang buhay ko siyang ipagtatanggol. Hindi ko hahayaang saktan siya ng kahit sino sa inyo, kahit kailanman. Itapon niyo sila. Huwag niyo akong subukan. Jinyun Wo, Lingking. Kung ayaw mo sa kanya, gusto ko. Dahil nagmamalasakit ako sa'yo. Sa loob ng 3 taon, palagi kitang inaalala. Sa totoo lang, hindi mahalaga ang taya o ang parusa. Kung naaawa ka sa kanila, pwede kong kanselahin. Panalo ay panalo, talo ay talo. Siya ang nagpasyang tumaya. Bakit natin kakanselahin? At saka, nabayaran ko na ang utang na loob. Tapos na ang lahat. Sa hinaharap, gusto kong makasama ka para tayo ang magtayo. Ang kinabukasan natin, mahal. Ano? Ano ang tawag mo sa akin? Mahal. Gusto ko sanang maghintay ng ilang araw pagdating ng singsing na ipinagawa, bago kita ligawan ng formal. Pero ngayon, gamitin ko ang aking tanging puso para humiling sa'yo. Jinyun Oo, gusto mo bang pakasalan ako?
at maging asawa ko. Walang nagpapakasal nang hindi muna nagliligawan. Hindi mo ba narinig ang kasabihang? Pag hindi para sa kasalang pag-ibig, panuloko lang yan. Gusto ko kasing diretso na para hindi na. Makakita ng iba sa maganda kong asawa. Ang daldal mo. Parang damit ng emperador ang iba, singsing ng cooking god naman ang sayo. Gamitin muna ang peke para di ka na makaalis. Ang totoong singsing darating sa 3 araw. Linking, hindi ako aalis. Ako. Sa'yo magpakailanman. Ayaw tayong patawarin ni Lingging sa pagkakataong ito. Tapos na ang Drunken Fragrance Pavilion. Wala siyang kakayahan, si Lin King. Guyanda, putang ina mo. Nandito ka pa pala. Ikaw ang dahilan kung bakit. Naging katatawanan ang aming Zui Xianglao. Gago ka. Papanagutin kita. Makukulong ka ng habang buhay. Kayo? Hindi ka dapat. Ano ibig mong sabihin? Boss Kao, miss, may problema. Lahat ng empleyado ng restaurant, nag-resign silang lahat. Sabi nila, sila ay mga tauhan ni Boss Gu. Kapag umalis si Boss Gu, hindi sila mananatili. Guyanda, plano mo na pala ito. Kamo ako ni Lin lang. Pinapag-resign ang mga dating empleyado ng Zui Xianglao para sa mga tauhan mo, di ba? Hindi ba, miss? Akala ko tuluyan ka ng tanga. Pero nang bumalik ang nanay mo, paang nagkaroon ka ng utak. Pero huli na ang lahat. Ano ba talaga ang gusto mo? Anong kondisyon para? Bitawan mo ang aming Zui Xianglao. Naku, nagbibiro ka ba, Boss Kao? Parehong kapalaran na tayo ngayon. Kung mawala ang Zui Xianglao, saan pa ako gagamitin? 1 linggo na lang ang natitira sa pustahan. May paraan ako pa. Buhayin muli ang Zui Xianglao. Susubukan nyo ba? Tutulungan mo kami. Ay, bigla kang naging matalino. Medyo hindi ako sanay. Haha. Tutulungan ko kayong manalo sa pustahan at mabawi ang lugi. Kapag nagtagumpay, akin na ang Zui Xianglao. Bibigyan ko kayo ng 10% shares. Sapat na yon para sa inyo. Guyanda, huwag kang mag-akala. Ang Zui Xianglao ay 100 taon ng tatak. Buhay na simbolo ito ng Jiangcheng. Hindi mo ito makukuha. Ay, kung ganoon, hintayin na lang natin na ang Zui Xianglao ay tuluyang bumagsak at magsaa. Ikaw. Nanay, wala na tayong pagpipilian. Umayag muna tayo para mapangalagaan natin ang ating daang taong tatak. May pagkakataon pa tayong magplano. Ikaw. Ako. Payag ako. Gusto ko talaga ang pakikipag-usap sa matatalino. Kung napagkasunduan na ito. Pasok na po, Chairman Yao. Boss Kao, matagal na tayong hindi nakita. Kamusta ka? Yao Bin. Bakit ikaw, nanay? Sino siya? Yao Bin. Ang chairman ng Yao Group. 13 taon na ang nakalipas. Siya ang para makuha ang sikat na pangalan ng Zui Xianglao sa loob ng 100 taon. Pinatay mo ang tatay mo. Hindi ko inaasahang makikita tayo ulit sa ganitong paraan. Hoy, Boss Kao, huwag kang magsalita ng walang besehan. Ang asawa mo, siya mismo ang nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa gusali. Ano ang kinalaman ko doon? Tungkol naman sa pagbili ng Zui Xianglao. Pinayagan mo rin naman, hindi ba? Tama ba ang sinasabi ko? Guyanda. Matanda ka na, gusto ka tulungan ni Boss Yao. Kahit nabibigyan ka pa ng 10% ng bahagi. Sobra na ang kabutihan niya, huwag kang magpakapal na mukha. Nanay. Xiao Chui. Ikaw.
Hintayin ka namin ng tatay mo sa impyerno para humingi ng tawad sa mga ninuno natin. Nanay, nanay. Tumayo ka na. Patay na si Lin King Kao mo. Hindi mo ba siya bibisitahin? Nalutas na ang lahat noong huli tayong nagkita. Bukod pa, ang pagkamatay ni Boss Kao ay isang paglaya. Mas mabuti yon kaysa panoorin ang Zhuig Xianglo na nawasak. Ngunit wala kang magagawa. Alaynan. Hoy, Boss Jin, may problema sa restaurant. Pumunta ka rito agad. Lin King, ang ganda-ganda mo. Alam mong ang nanay ko. namatay dahil sa galit mo. Hindi mo man lang binisita. Para sa huling pagkakataon, sobrang nabigo ako sa iyo. Mali ang sinasabi mo, si Yaozu. Sa pagkakaalam ko, ikaw at si Guyanda ang pumatay sa nanay mo. Kung wala kayo, baka maayos pa ang Zhuig Xianglo. Ikaw mismo ang sumira sa lahat. Lin King, tumigil ka na. Tama na. Ano ba ang drama na ito? Lin King, Jin Yunu. Tinawag ko kayo dito para pag-usapan ang isang negosyo. Boss Yao, magpakilala kayo. Ako si Yao Bin, dapat alam na ninyo ako. Diretso na, gusto kong ibigay ninyo ang kahapatan sa pagluluto para sa Hangzhou International Chamber of Commerce. Kung papayag kayo, bibigyan ko kayo ng 500 milyon. Ang laki. Narinig mo ba, Lin King? 500 milyon, hindi mo makikita sa buhay mo o sa susunod pa. Isang malaking halaga na hindi mo kayang kitain. Tanggapin mo na, salamat Boss Yao. Ano ang gagawin niyo sa pampublikong kwalipikasyong ito? Mas marami kang nalalaman, Lin Shenchu. Mas masama para sa iyo. Sabihin mo lang sa akin kung o hindi. Kailan pa nakakita ang mahirap na lalaking ito ng 500 milyon? Maya-maya, papayag din yan ng masaya. Hindi ako papayag. Jin Yuno, ganoon din ba ang iniisip mo? Alamin mo, ngayon, ang Yao's Catering ay laganap na sa buong mundo. Ang pagharap sa maliliit na tulad ninyo ay parang pagpisa lang sa langgam. Ako, nakikinig kay Lin King. Segs, dahil ayaw ninyo ng mukha, huwag ninyong sisihin ako kung maging bastos ako. Gusto kong makita kung paano kayo magiging bastos. Mafugui, bakit siya nandito? Kaya pala sobrang kumpiyansa. Palang boss ma pala ang nasa likod. Boss ma, hindi ka naman. Dahil sa maliit na bagay tulad ni Lin King, magkakagali sa akin, di ba? Maliit na bagay? Si Lin Shenchu, siya ang inanyayahan kong head chef para sa International Chamber of Commerce. Inago mo ang pwesto niya, at maliit na bagay pa ang tawag. Yao Bin, napakalaki naman ng mukha mo. Mafugi. Boss ma, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, alamin mo. Ang mga ngalakal na sino nasa salisa. International Chamber of Commerce, hindi lang ikaw. At saka, ito ay International Chamber of Commerce. Maraming malalaking negosyante sa mundo ang darating. Kung may problema si Lin King, hindi ba mapapahiya tayo sa buong mundo? Ayaw mo bang panagutan ito? Sa Sina, ang tanging may tuturing na Shenchu ay si Lin King lang. Kung hindi siya, sino pa? Hindi naman. Sa tingin ko, pwede rin si Guyanda, ang head chef ng Zhuig Xianglo. Siya! Hindi mo naman siguro gusto siyang ipadala sa International Chamber of Commerce. Para magluto ng Imperial Cuisine, di ba? Masamang babae, ano ba ang alam mo? Manahimik ka, Lin King, kung lalaki ka. Makipagpaligsahan ka sa akin. Ang mananalo ang sasali sa International Chamber of Commerce. Ang matatalo, mawawala magpakailanman. Sige, tatanggapin ko ang hamon. Hahaha, napakalakas ng loob ni Lin Shenchu. Hanga ako sa iyo, Yang. Kaya, pagkatapos ng 3 araw, tayo ay maglalaban. Ungkol sa hurado, kailangan natin ng tulong ni Boss Ma. Imbitahin ang isa pang malaking negosyante na sasali sa International Chamber of Commerce, si Zhao Decay, para magkasundong magpasya. Paano ang pagpili ng chef para sa International Chamber of Commerce? Dahil sumang-ayon si Chef Lin, sasamahan ko siya. 3 araw mula ngayon, darating ako. Lin, dahil sumang-ayon ako na maging chef ng International Chamber, ikaw na ang chef. Hindi na kailangan makipagkumpitensya sa kanya.
Mukhang may masamang balak si Yaobin. Mag-ingat tayo, baka may iba siyang plano. Kaya nga sumang-ayon ako para malaman kung ano. Kung may masamang balak siya, hindi natin ito maiiwasan. Lin, ano ang ibig mong sabihin? Tamaan ang pinakamahina. Isang suntok tapos. Boss Yao, hindi ako kalaban ni Lin King. Talo ako sa laban na ito. Hindi ko kailangang manalo ka. Kailangan ko lang sa mga lulutuin mo. Lagyan mo ng kunting pampalasa. Pakainin ng 2 hurado. 2 hurado, lagyan ng pampalasa? Boss Yao, sila ay mga malalaking negosyante sa China. Kapag may nangyari sa kanila, wala na ako. Kapag nagtagumpay ka, ako ang bahala. Kapag hindi, papatayin kita ngayon. Nagre-record ka, hayop ka. Boss Yao, paano ako magataksil sa iyo? Ikaw ang tanging pag-asa ko. Maniwala ka sa akin, paniwalaan mo ako. Wala kang lakas ng loob. Makinig kayong dalawa. Gawin ang sinasabi ko. At siguradong yayaman kayo kapag nalaman kong tinraidor ninyo ako. Gagawin kong impyerno ang buhay ninyo. Naiintindihan ninyo? Opo, opo. Huwag kayong mag-alala, Boss Yao, gagawin namin. Naiintindihan namin. Ngayon, ako si Boss Hao ay inimbitahan sa kompetisyon ng pagluluto ni Lin King at Uyanda. Ang mananalo sa laban ngayon. Ang magiging chef ng Hang International Chamber para ipakita ang 5,000 taon ng kultura at pagkain ng China sa mundo. Ang laban ngayon ay live sa buong mundo, patas at makatarungan. Magsisimula na ang laban. Sa loob ng 2 oras, gumawa ng sariling creative na produkto. Pagkatapos, kaming 2 hurado ang magmamarka. Ang may pinakamataas na puntos ang mananalo. Mukhang maayos. Huwag nang mag-aksaya ng oras, magsimula na tayo. Si Yaobin ang nag-anyaya ng laban. Ang kalaban ko ay si Guyanda, isang walang kwenta. At ang hurado, si Mafugi ay kaibigan ko. Sa anumang anggulo, tiyak na matatalo sila. Kaya nga, ano ba ang layunin ni Yaobin? Teka muna. Pagsubok at pagmamarka. Ang target ba nila ay... Sandali lang. Anong nangyari, Lin King? Sa simula pa lang, susuko ka na ba? Hindi, naalala ko lang, nakalimutan kong kunin ang isang bagay. Yun o. Ikaw ay manatiling kalmado at maglaro, ang natitira ay akin na. Oras na. Oras na. Tapos na ang oras. Oh, gawa ni Lin King. Ito ba ay orihinal niyang lutuin? Mukhang masarap. Tikman muna natin ang lasa. Ang sarap nito, mas masarap kaysa sa mga kinain ko dati. Kapatid na Lin King, kaapat-dapat kang tawaging hari ng pagluluto. Naku, sa mahabang panahon kong pagtatrabaho, hindi pa ako nakakain ng ganito kasara. Ang galing mo, Lin King. Dapat ninyong subukan ang dalawa. Ang sabaw na ito na may kabute at ala. Ginoong Zhao. Sa palagay ko, hindi na kailangang subukan ang sabaw na ito dahil ako ang mananalo. Lin King, anong sinasabi mo? Hindi pa natitikman ng mga hurado. Bakit ka ganyan ka-astig? Hindi ako astig. Kundi si Guyanda ay hindi karapat-dapat maging isang chef. Isang subo lang ng sabaw na ito, pwedeng ikamatay. Kung ako nakikita ito, si Ginoong Yao, nagaling sa pamilya ng pagkain. Hindi ba niya ito nakikita? Anong sinasabi mo? Lin Ning, nagsisinungaling ka. Ikaw ang hindi magaling, ngayon naman ay naninirang puri ka pa. Bakit ngayon ko lang napansin na ang sama mo pala? Lin King, kung gusto mong sumuko, bibigyan kita ng pagkakataon.
Pero kung sasabihin mong nilason ko, iyon ay napakalaking katatawanan, hahaha. Lin King, kahit gusto kitang tulungan. Ito ay live sa buong mundo. Sabi mo nilason niya. Dapat may ebidensya siya, di ba? Hahaha. Sinong nagsabing paglalason, kailangang mailagay? Ayon sa sinaunang aklat, ang lason na kabuti ay parang ilusyon, kapag hinaluan ng alak, parang arseniko. Kahit konti lang ang malunok, pwedeng ikamatay, tapos na ang lahat. Ang lason na kabuti na hinaluan mo ng alak, kitang-kita na gusto mong patayin si Ginoong Zhao. Paano mo nalaman? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Lason na kabute at alak? Ako ang pumitas ng kabute. Kahit may lason na kabute, aksidente lang, yun na nahulog. Hindi ko sinasadya. Ayos, Guyanda, binigyan kita ng pagkakataon. Makipagkumpetensya ng patas kay Lin King. Mali ang kinuha mong kabute. Halos maging malaking sakuna. Kaya sa susunod, umalis ka na sa Jiangcheng. Huwag mo nang sirain ang reputasyon namin ni Lin Shenchu. Bro Lin, ay pasensya na, lahat ay pagkakamali lang. Huwag kang magalit, pag uwi ko, siguradong ayusin ko. Ituturo ko itong si Guyanda, tiyakin na ang ganitong bagay. Hindi na maulit. Sa pagkakataong ito, aminin namin ang pagkatalo. Hoy kayong mga ito, ano ba ang ibig sabihin nito? Hahaha. Yao, hindi pwedeng tumakas pagkatapos ng pagtatangkang pagpatay. Lin King, alam mo na ang pagkatao ko. Nangangahas ka pang magkalat na maling sismis, hindi ka ba natatakot mamatay? Yao Bin, kung gusto mong palitan ng head chef ng International Chamber, hindi mo na kailangan hanapin. Sina Xiaoxu at Guyanda. Ang paghanap mo sa kanila, walang iba kundi dahil sa kompetisyon. Inimbitahan si Zhao bilang hurado, saka pinatay siya ng lason na sabaw ng kabute. At si Guyanda ay isang basura naman talaga. Ang isipin ng lahat, aksidente lang ito. Tapos makakatakas ka ng walang problema, tama ba ako? Nagkakalat ka, wala akong away kay Zhao. Paano ko siya papatayin? Wala kaming away. Naalala ko noong nakaraan, gusto mo sa akin. Bilhin ang aking chip development. Pero tinanggihan ko. Kapag nagtagumpay ang aking chip development, baka maapektuhan ang posisyon ng chip ng iyong amo sa ibang bansa. Para tumagal ka, kailangan mo akong patayin, tama ba? Nagkakalat ka. Kung nagkakalat o hindi, ikaw na ang magpaliwanag sa mga otoridad. Yao Bin, may makatwirang hinala kami, na nagtulungan kayo ni Guyanda at Xiao Tsui. Sa pagtatangkang pumatay ng iba, sumama kayo sa amin. Lin King, pasensya na. Alam ko na ang pagkakamali ko. Patawarin mo ako. Si Yao Bin ang nag-utos sa akin. Wala akong kinalaman dito. Patawarin mo ako. Hindi ako ang iyong miss, paano naging mamamatay tao? Hindi dapat ganito. Ang masamang gawa sa sarili bumabalik. Gusto ninyong sumikat, pero ayaw ninyong magsikap. Ang pagsira sa iba ang ginawang shortcut, kaya lalo kayong lumalayo. Sa kulungan kayo mag-isip sa natitirang buhay nyo. Lin King, Alis. binabati kita Lin King sa pagkapanalo sa cooking duel. Ang basurang si Guyanda, hindi kayang humawak ng cooking duel. Sa isang daliri lang ni Chef Lin, matatalo na siya. Hahaha, Chef Lin, mga hurado, inasa ko ang iyong hinaharap. Sa International Chamber of Commerce Expo. Sa World Chamber of Commerce, si Chef Lin ay parang isang carp na tumalon sa Dragon Gate. Ito mga praktikla ng Flowing Wealth and Prosperity na nagpalak sa mga leader sa ibang bansa. Hinahangan nito ang kultura ng pagkain ng ating bansa. Honey, ngayon, ang pag-usad ng pre-made meals ay hindi na mapipigilan. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Sa ngayon, ang pre-made meals ay talagang uso na. Sa abot ng aking makakaya, syempre, nais kong. Lahat ay makakain ng sariwa at bagong lutong pagkain. Kung hindi man ito posible, ang aking hangarin ay tulungan na itaguyod ang pag-unlad ng pre-made meals upang mas maging sumusunod sa mga patakaran na nagsisiguro sa kalusugan at kalinisan ng mga sangkap. Habang pinapanatili ang kanilang kasariwaan hanggat maaari. Sa ganitong paraan, ang mga magawa ay makakakain ng mas malusog. Pangalawa, ang mga lutuing Chino para sa mga banyaga ay laging nanguna. Ang pre-made meals ay makakatulong sa atin na mas mabuksan ang dayuhang merkado na nagkakahalaga ng trilyon. Upang ang lutuing Chino ay mas lalong kumalat sa buong mundo. Wow, honey, ang galing ng pananaw mo. Inaasar mo na naman ako. Parusahan kita. Jinong Jin, Chef Lin. Magsisimula na ang kasal. Ayong mga bagong kasal. Lumabas na kayo. Nandito na kami.